Ano na naman ba to? Panibagong kasinungalingan na naman to. Wala daw siyang alam, pero siya ang namumuno at siya ang nag-uutos sa mga yan. Alam niyo mga netizen, ginagawa kayo talagang tanga nitong tao na to. Kaya talagang hindi karapat-dapat na iboto yung mga ano nito, yung mga itinataas ang kamay ng mga ng mga politiko. Naku po ito harap-harapan na ho kayong ginagago. So yun po mga banateros, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat at welcome back to my YouTube channel, J. Guevara TV nga po pala. Isa sa mga banateros brothers. Bubulol na naman ako. So ito, pag-usapan natin to, grabe no? Oh, may pa ganito-ganito pa tong mga hinayo na to. Oo, may mga paganito-ganito pa. Oo, wala daw siyang alam. Nak ng teteng, ba't ganun lagi kang walang alam? So wala ka pala laging alam, bumaba ka na sa pwesto mo. Diba? Lagi na lang walang alam, laging hindi alam yung ganito, hindi ko alam yung ganyan. Anak ng teteng, naturingan ka, di mo alam. So ito, pag-usapan nga natin tong pagbanat ni Marcos Jr. kay BP Sara at itong mga katulonggisan niyang ginawa or ginagawa na puro na lang tawag dito, deny. Lahat na lang nang itatanong sa kanya, hindi niya alam. Nagtataka talaga ako dito kay Bongbong Marcos, no? Sino ba talaga presidente namin? Ay, hindi pala namin. Sino ba talaga presidente ng Pilipinas? Ikaw ba? Si Romualdez ba? O si Lisa Marcos? Sino ba talaga? Kasi nagtataka na ho kami, naguguluhan na kami sa iyo eh. Lahat na lang nang nangyayari. Pati pala yung mga hearing na yan, hindi mo alam. Ano bang klaseng ano yan? Ano bang klaseng ano bang merong utak ka? So syempre, bago natin ito simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So eto muna, bago mapunta tayo doon, dito muna tayo sa sinasabi niya. Yan hindi ko talaga alam dito kay Marcos kung ano tong sa isip nito. Ito, sinabi niya, walang idea si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hingil sa umano'y utos ng Malacanang na idawit si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Masakit ulo ko sa iyo. Anak ng teteng, galing nga sa Malacanang. Sino ba nakaupo sa Malacanang? Sino ba leader na politiko na nandiyan sa Malacanang? Di ba ikaw? Tapos ngayon wala kang alam. Anak ng teteng, wala daw siyang alam. Oh, lagi na lang ganun, wala siyang alam. At iba pang mga kaalyado nito sa issue ng illegal na operation ng Philippine offshore gaming operator o POGO. Wala daw siyang alam na kung ano daw yung mga binabatong issue sa mga Duterte. Anak ng teteng, eto maliwanag na hindi na pala siya yung presidente natin. Baka si Tambi na. Baka si Tambi na yung presidente natin kasi wala ho siyang alam eh. Tanungin mo yung sa flood control, sabi niya, I don't talk about it. Tanungin mo siya sa PDEA, yung sa PDEA leak, wala din siya alam. Yung hair follicle test, wala din siya alam. Yung sa flood control, wala din siya alam. Sa West Philippine Sea, wala siyang alam. Yung pagdurog ng mga bataan niya sa mga Duterte, lalo na kay BP Sara, wala siyang alam. Kung si Mark ay tahimik lang, si Marcos naman walang alam. Ang kulit no? Lagi na lang walang alam eh. So basahin natin dito yung comment ng
mga netizen, sabi ni JJ Boods, paano mo malalaman, Mr. President, kinukonsinti mo ang iyong kalyado? Talagang bilib na bilib ka kay tambalos-los kahit mali ang ginagawa nila. Sabi naman ni Roberto Geraldo Limas, so kahit anong sabihin mo, alang maniniwala sa'yo, President ka. Hindi ka makapagbigay payo sa congressman at senado na mga puro imbestiga na walang kakwenta-kwenta, sinasayang lang ang pasahod ng taong bayan. Oh, sabi ni Alan Perez, hay na hay pa din si Budol King. Hoy, grabe ka, Alan Perez, ha? Hay na hay daw. Oh, hindi ako nagsabi niyan, ha? Si Alan Perez nagsabi niyan. Oh, sabi ni B-Boy Layog, nagkakabukuhan na ang mga dating mga magkalyado. Noon kanya-kanya ng palusot. Mga ginagawa nila ang katarantaduan. Alam na kung sino ang utak. Mukhang nawala ka na nga din nga alam sa nangyari sa paligid ha, Mr. President. So marami dito pang mga komento ng mga netizen na ewan ko ba dito kay Marcos, lagi na lang siyang walang alam. Oo, lahat na lang nang sabihin niya, walang alam. Anak ng teteng. Ito pa yung isa. Labis na nadismaya si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pahayag ni BP Sara Duterte na hindi sila magkaibigan. At dahil umalis na rin si BP Sara sa gabinete at kumalas na sa kanilang alyansa, wala nang nakitang dahilan pa ang Pangulo upang talaga itong caretaker ng bansa nang umalis siya patungong Lao People Democratic Republic para dumalo sa Asian Summit, sabi ni Marcos Jr. Kapal naman ng mukha mong walang nung sinasabi niya, wala nang caretaker ng bansa. Ano gusto mo? Ikaw lang. Gusto mo si Tamba. Di wow. Ikaw nga lagi, wala kang alam sabi ni Robert, tama lang na iniwan ka, walang sariling desisyon. Sa pamumuno, weak leader, walang isang salita. Hindi ko talaga mapagtanto dito kay Marcos. Ano nangyari? Ano nangyari sa'yo, Dudong? Ba't ka nagkakaganyan? Kung wala ka na palang alam sa sa mga nangyayari dito sa Pilipinas, ano ka na? Bumaba ka na sa pwesto mo. Wala naman silbi. Anong silbi mo bilang presidente ng Pilipinas kung lagi kang walang alam? Ano yan? So ibig sabihin pala, yung pangungurap ng ibang mga politiko dyan, hindi mo rin pala alam. Ngayon, ang tanong dyan, baka mamaya ubos na yung kaya pala nauubos yung budget ng Pilipinas nang hindi mo rin alam. Yan yung mahirap dyan. Wala ka laging alam so ibig sabihin, yung mga nangungupit dyan sa kaban ng bayan ng mga kaalyado nyo or mga kasamahan nyo dyan sa gobyerno, hindi mo rin alam. O baka talagang nagmamaang-maangang ka lang para hindi ka mapusoy. Grabe, lagi na lang Lagi na lang walang alam. Samantalang ito yung video na sinasabi, mamaya punta tayo doon. Ito, Presbong Marcos dismayado sa pahayag ni BP Sara. Panoorin. Dismayado si Pangulong Bongbong Marcos sa naging pahayag ni Vice President Sara Duterte na hindi raw sila friends. Tila naloko raw siya dahil inakala nilang isa siyang kaibigan. Wow! Wow! Ikaw pa talaga naloko? O kami naloko mo? Siya ba ito naloko? Ang lupit mo, Marcos. Siya daw naloko. Naloko. Lupit. Iba din yung karakas mo. Netizen. Siya pa daw naloko. Payag ba kayo nun? Siya pa nga naloko daw. Ayop.
Buisit eh, no? Lakas ng amats, pre. Pre, lakas ng amats natin, pre. Oo, kayo pa pala yung naloko, lugi pa pala kami. Ay, naku. Lugi pa pala kami. Siya pala naman naloko eh. Oo, hindi naman pala tayo eh. So, tayo pala yung nambudol sa kanya. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Mula sa pagiging magsanggang dikit, biglang nag-split. Tila ito ang nangyari kina Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Matapos ang matagal na pagsasama mula noong kampanya para sa 2022 presidential elections. Habang nasa Lao, sa bibig na mismo ni Pangulong Marcos nang galing na dismayado siya sa sinabi ni Vice President Duterte na kahit kailan, hindi sila naging magkaibigan. I don't know anymore. I'm not quite sure I understand. I'm a little dismayed to hear that she doesn't think that we are friends. I always thought that we were, but maybe I was deceived. Matatandaang sa budget hearing sa Kamara noong nakaraang buwan, sinabi ni VP Sara na kinailangan lang naman nilang mag-usap ni PBBM dahil magkatandem sila nung kampanya. Pero hindi sila quote-unquote friends. Ang kapatid lang daw kasi ni PBBM na si Senadora Amy Marcos ang kaibigan niya mula pa noong 2012. Kapansin-pansin naman na hindi si Vice President Sara Duterte ang itinalaga ni Pangulong Marcos habang nandito siya sa Vientiane, Lao para dumalo sa ASEAN Summit. Pero paliwanag dito ng Pangulo, natural lang ng ibang italaga niya rito dahil hindi na bahagi ng gabinete si VP Sara. Wala naman din pakialam si VP Sara kung hindi mo siya ibahagi dyan. Pero totoo yun, wala akong pakialam sa'yo si VP Sara eh. Hulyo ng taong ito nang magbitiw si Duterte bilang Secretary ng Department of Education. Kaya hindi naman daw issue rito kung pinagkakatiwalaan niya si VP Sara o hindi. It's a very practical reason, actually. That's how I came to that conclusion. If you notice the membership the executive committee are all part of. They're all members of the cabinet. Nagbabalita mula sa frontline. Ay, naku mo. Kasi alam nyo, yung mga ganyan, tingnan nyo, kapit na kapit pa siya dyan, oh. Pero believe din ako sa mga Marcos, ang galing nila magpanggap. Biruin mo, isang Duterte na napaniwala nyo, napaikot-ikot nyo. Kung alam lang ng mga Duterte na kung alam lang ng mga Duterte na tatarantaduhin nyo sila, wala kayo ngayon diyan. Baka nga si VP Sara si VP Sara ang presidente ng Pilipinas ngayon. Yakap na yakap pa siya dyan, no? Tapos ngayon binabalahura nyo na. Lupit, no? Natatawa pa ako doon sa isang picture, yung nagbe-bless yung ating niya. Lupit, sana all. Papasana all ka na lang talaga sa mga, sa mga hinayu. Sa mga hinayu, So, ito, panoorin natin tong isang video na to. Sa sobrang ito. Wala nang pinagbago si Marcos sa pagsasalita, lagi na ito, matapos sabihin siya pa ang nabudol ni VP Sara. BBM tinawag na sinungaling ang kapal ng mukha mo. Grabe naman kasi ito. Si VP Sara pa nabudol sa'yo. Kapal mo. Lupit din no? Patibayan na lang. Dati ang politiko is paramihan ng proyekto at pagalingan ng, alam mo yun, maraming nagagawa. Ito ngayon, pakapalan na lang ng mukha mga politiko. Pati si Marcos, siya pa daw yung nabudol. Tangina. Siya pa daw ang so ngayon pala lumalabas pa na
Yung Duterte pa pala ang may utang na loob sa inyo, ganon? Ganon ba? Yung Duterte pa ang may utang na loob sa inyo. Yung Duterte pa, kayo pa ang nagpapanalo sa Duterte, ganon ba? Sila daw yung labudol. Eto kasi yan no? Kaya sinasabihan nilang nabudol sila ni BP Sara dahil yung mga kagustuhan nila ay hindi sinang-ayunan ni BP Sara. Katulad lang yan, yung sa OBP budget. Diba? Ang OBP budget is nasa 10 million. Nagugulat sila bakit umaabot ng 30 million. Na ganun yung naka-audit doon. So sa madaling salita, may mga nangungupit. May mga nagnanakaw. Ngayon, hindi pa pwede kay BP Sara yun. Ngayon, yun yung gusto sana nilang mangyari. Kaso, kaya sinasabihan niyang nabudol sila dahil hindi sumang-ayon si BP Sara sa mga pagnanakaw nila sa kaban ng bayan. Yun yun. Okay, panoorin natin to. Sa sobrang tigas ng muka, hindi na ata marunong mahiya. Ito ang pare-parehas na naging reaksyon ng taong bayan sa panibagong pahayag ni President Bongbong Marcos matapos itong sabihin na siya pa raw ang nabudol ni Vice President Sara Duterte nang sabihin mismo ng bise na hindi talaga sila magkaibigan ng Pangulo. Binatikos at halos murahin ng maraming netizen ang presidenteng si Bongbong Marcos matapos ang kanyang naging pahayag kung saan tila sinabi nito na siya pa raw ang naloko nang sabihin ng Vice President na si Inday Sara na hindi talaga magkaibigan ang dalawa at ang tunay na kaibigan nito ay ang presidential sister na si Amy Marcos. Dahil dito, pinaulanan ng batikos ng maraming botante si President BBM at ang ilan pa sa kanila ay sinabing kung mababawi lamang ang boto, matagal na raw nilang ginawa ito. Kahit din ako yan din nasa isip ko Kung pwede lang bawiin yung boto, binawi na namin Tayo na, grabe, Bagay, patibayan na lang talaga ng mukha dyan sa gobyerno. Yung mga congressman nga dyan, kahit anong paninilip ng mga Pilipino sa mga kayamanan nila na nagtatanong kung saan nanggagaling, binubulgar pa nga, nilalantad pa. Siyempre, biro mo, may kita nila sa pinaka-leader nila, ganyan. Kapal na mukha Tangin na siya pa nabudol. Akalain mo yun mga banateros? Tayo pa yun ang budol sa kanya. Anak ng teteng, no? Ayon sa kanilang naging comment post, siya pa ngayon ang pa-victim. Malakas ata ang tama ng magsalita na siya ang nabudol. Nakakahiya na naging pangulo ng bansa. Halos lahat ng kapitbahay sa Asia walang respeto sa atin. Pati investor, wala nang papasok dahil sa dami ng skandal na pinagagagawa. Totoo, wala nang talagang pumapasok na investor. Ngayon nga, hinahanap ng taong bayan kung saan kung ano na nangyari dun sa pag-alis-alis niya sa iba't ibang bansa na samantalang ginagastosan ng milyon yun. At pera ng taong bayan yung ginagastos dun. Pumunta siya ng Amerika, pumunta siya ng Russia, ng Japan, asan na ngayon? Pumunta siya sa ibang lugar para dumami daw ang investment ng mga tiga-ibang bansa dito sa Pilipinas. Alalahanin niyo, China ang pinakamalaking investor sa buong mundo. Tapos yung China nga, inaaway niya pa. Diba? Asan na yung pag-travel niya? Kaya kayo, eto nga alam nyo, totoo yun. Hindi na tayo nare-respeto dito. Wala nang respeto yung mga ibang bansa sa atin. Dito sa Asia at sa buong mundo. Ikaw ba naman may ganito kang namumuno sa Pilipinas re-respetuhin ka ba? Anak ng teting lahat na lang nang itatanong ng taong bayan sa kanya, hindi niya alam. Diba? Paano mo mapapatunayan na karapat dapat kang respetuhin at tangkiligin ng ibang mga presidente ng ibang Pilipinas? Kung wala kang isang salita. Alam nyo yung mga tiga-ibang bansa kahit hindi yan nakakaintindi ng Tagalog, umaano rin yan, nag-observe din yan na kung pagkakatiwalaan ba nila ang presidente ng
ang presidente sa ibang bansa. Yung mga investor, sa tingin nyo, basta-basta lang mag-i-invest yan nang hindi nila masyadong kapa yung ugali mo? Wala silang kasiguraduhan sa'yo? Hindi yan basta-basta mag-i-invest tapos lagi pang baha dito sa Pilipinas. So sinong businessman na mag-i-invest dito, magbi-business dito sa Pilipinas? Sino yung mag-i-invest dito? Wala. Anak ng teteng na yun. Ng mga tauhan at asawa niya. Kung tinuturing mong kaibigan si VP Sara, hindi mo hahayaang katayin ng pinsan mo at ng mga kaalyado mo si VP. Ibig sabihin yan, wala kang kwentang kaibigan. At malamang ay may basbas mong bangag ka ang ginagawa nila. Nako po, eto masaklap to. Sabi ni Adel Silvero, kung tinuturing mong kaibigan si VP Sara, hindi mo hahayahang katayin ng pinsa mo at asawa mo at mga kaalyado mo si VP Sara. Sunog na naman dito si Marcos. Okay na sana kung hindi ka na lang nagsalita eh. Okay na lang sana kung hindi ka na lang nagsalita, inayaan mo na lang. Kasi sabi mo, sa isip-isip mo naman ganyan naman talaga nangyayari. Totoo naman yung mga sinabi ni VP Sara. Ngayon wala, yari ka na naman. Pustahan tayo. Ito, huwag lang mangyaring dayaan sa darating na eleksyon. Never na makakaupo ang mga Marcos, tandaan nyo yan. Baka nga may chance pang makaupo ang mga dilawan ulit eh. Hindi totoo kasi ito yung ibang mga Pilipino akala nila Marcos versus Duterte. May hidwaan na nangyayari dahil sa politika, dahil sa posisyon. Yun yung ibang iniisip na ibang mga Pilipino. Pero ang totoo, ang nangyayaring katotohanan ngayon is Pilipino versus Marcos talaga. Hindi wala ng Marcos versus Duterte. Kaya nga maaari pag dumating talaga yung time na mawala na tong tapos na yung kanilang termino, hindi na makakabalik tong mga to. Biruin mo, ang tagal niya na, ilang dekada nang inantay nila yan. Tumakbo to, natalo ulit. Sa pagka-senador lang siya nakakapasok. Pero nung naging kakampi niya na yung Duterte, nakapasok siya. Tapos ngayon siya pa nabudol. Anak ng teteng. Diba? Lus-lus mo, Bongbong Marcos. Lus-lus mo. Sabi na lus-lus mo. Buisit din Salita ka ng ganyan ngayon kasi ramdam mo na ang galit ng mga Bisaya. Mas marami kami kesa sa inyong mga Taga-Luzon. Okay lang yan, pagpatuloy mo lang. Niwi pa. Deceive? Nilibing tatay nila sa libingan ng mga bayani. Then sila pa ang na-deceive? Hindi lang niya makaramong sila pa ang na-deceive? Totoo to. Naku po, sa pulsa rito. Deceived na nalibing tatay nila sa libingan ng bayani. Then sila pa ang na-deceive. Hindi lang niya matanggap na ayaw na ni VP Sara sa kanya. Mag-isip talaga siya bakit. Hindi, doon pa lang eh. Paano ka nabudol, Marcos? Ultimong Duterte nagpalibing sa sa tatay mo sa libingan ng mga bayani. Wala pang hindi pa nakikitaan ng taong bayan na mananalo ka bilang presidente nun. Tapos ngayon, ikaw may ganang magsalita na na nabudol ka. Lupit mo. Hindi lang niya matanggap na ayaw na ni VP Sara sa kanya. Mag-isip talaga siya kung bakit. Napakasinungaling talaga. #never again to Marcos. True. Ganun talaga. Pag guilty, feeling pa victim. Kapal ng mukha. Sila ang lumapit at humingi ng tulong. Nanggaling pa sa bibig ng ate mo yan So, ibig sabihin, sinungaling yung ate mo. Kayo yung pumunta ng Davao. Sabi ni Jaime Marcos, kayo yung pumunta doon. Nag-audition kayo. Dahil ang daming ang nakapila na gustong tandem si VP Sara. Lahat yun, tinanggihan. So kayo, dalawang balik daw ata kayo ni ate mo doon. Para ligawan si VP Sara na tumakbo at maging running mate mo. Tapos ngayon, sasabihin mo, ikaw pa nabudol? Sana kapal mo. Gago!
Ay, sabi ko naman sa'yo, iwas-iwasan mo kakatira ng katol eh. Oo, may bago na ngayon yung yung tray ng itlog. Mas malakas susok nun. Agoy, pwede lang mabawi ang boto, binawi ko na. Sino bang makikipagkaibigan sa'yo, bangag ka. May saltik to. Grabe, ang kapal ng mukha. At ayon pa Pisas, ikaw pa talaga ang nabudol? Ito na, tilantad siya no? Hindi, alam nyo, viral to ngayon sa social media, sa kahit saang social media platform, Facebook, puta na, galit yung tao. Lalong ginalit ni Marcos yung mga yung mga taong bayan na na nabudol niya. Biruin mo, tayo pa yung nabudol, tayo pa yung nambudol sa kanya. Ang lupit, no? Oo. Gago! Iba rin talaga karakas ng mga Marcos, ang lupit eh. Kung sa Caracas mala dilubyo. Oo, mas matindi pa sa bagyo. Kaya pala panay dalaw ng mga bagyo dito, kamag-anakan nyo ata yun. Puta, doon pala sa pagpapalibing sa tatay mo, napakalaking utang na loob mo na sa mga Duterte yun. Tapos sasabihin mo, ikaw pa yung nabudol. Anak ng teteng eh. So ibig sabihin, lahat pala ng sinabi mo nung nangangampanya ka, kasi nungalingan lang talaga. Ano ba yung mga sinabi mo nung nangangampanya ka? Sabi mo, itutuloy mo ang nasimulan ng mga Duterte, di ba? Ano nangyari? So ibig sabihin, sinungaling ka pala talaga. Dahil sabi mo, nabudol ka eh. Sabi mo, itutuloy mo, asan na? Itinuloy mo ba? Tapos ngayon, sabi mo, ikaw pa yung binudol nila. Ang lupit. Bongbong Marcos, Duterte, partikular na ang Vice President na si Sara Duterte para nooy ligawan sa 2022 election. Sinabi ni BBM na siya pa raw nabudol, tila pinagtawanan ng maraming netizen. Ilan pang sa kanila, tinawag na baka raw... Dito ka ito, hanapin natin yung interview ni Amy Marcos. Amy Marcos, inaming niligawan si Duterte. Ito lalabas yun dyan. Andito yun eh. Interview ni inaming nasasaktan ng hindi pala. Punta na kayo yung pumunta doon, tapos sasabihin mo ikaw yung nabudol. Di ko mahanap yung kay Doc Willie Ong ito. Tana, ibig sabihin, sinungaling talaga ate mo. Amy Marcos. Ito ba yun? Ito. Ito, papanood ko sa iyo para lubos mong majunawaan. Junawaan. Ibang-iba yun parang yung kilala kong vlogger yun, majunawaan ito tignan natin hanapin natin dito. Tanginan to. Gusto talaga yung nasusupalpal kayo no? Ito wala po Congress kasi isa na doon si Governor Duterte. At that time, nakita mo na ng talent. Si Presidente. Hindi. Wala sa isipan ng lahat. Kasi so kalug and so kakaiba. Pero tanda, sabi ni Presidente Duterte as early as 2015, ng nanay ko at ako, sabi na, miskisaan na lang dyan. Meron namang ibang lugar. Hindi, yun daw ang habilin. Baka magalit sa atin. Ganon, alam mo naman yung mga matatanda. Sabi ni Presidente Duterte as early as 2015, kung swertehin ako, ililibing ko yan. Sabi ko, ay, sigurado ka ba? Marami nang nag-try. Sabi niya. So, na-promise niya? Sabi niya, nasa batas naman. Di sundan lang natin ang batas. Wala naman akong ginagawang kakaiba. Ayan kitang-kita. Ate mo na nagsabi. Sa paglibing pa lang dun sa tatay mo. Okay. Ayun.
Tapos ginawa niya talaga, nagulat na ako. Na-imagine mo ba na Na-meet ko si Inday Sara. Kawa naman, bakbakan sa politika, matasaktan, ganyan. Anong nangyari? Tapos si Presidente Duterte, tapos na-meet ko si Inday Sara nung nangangampanya kami, mayor pa siya, pero nanguna siya nung 2019. Siya yung 2019 mo siya na-meet as mayor. I met her earlier, mayor pa siya. I met her much earlier. I was still a governor. Na-meet ko siya sa Cebu, mayora siya, at kasusuntok lang niya nung nag-serve ng summon sa mga informal settings sa Davao. Nasuntok pa niya, Ilocano pa nga yun eh. Kaya tawa nga kami ng tawa. Ano sabi mo sa kanya? Sabi ko, halak. Pero, nagulat ako, ang ganda eh. Atakan siya sa ginawa niya. Vice President. Yes, that's right. Mula noon. Tapos, yun din, malaki rin utang na loob ko. Kasi napadali yung aming kampanya dahil binibitbit kami sa lahat ng sulok siya. Napadali yung right mula noon. Ito, pakinggan nyo. O, binibitbit saan mang sulok. Tapos, yun din, malaki rin utang na loob ko. Kasi napadali yung aming kampanya dahil binibitbit kami sa lahat ng sulok. Siya nag-organize, siya nagpapatawag ng tao, siya ang namumuno. Siya nag-organize, siya ang namumuno. Tapos ikaw pa nabudol. Yun, tapos may mga limit pa yung diskurso kasi yung ibang kandidato ang haba-haba magtalumpati. Favorite ako kasi ang bilis ko magtalumpati, ang bilis ko magsalita. 5 minutes, go! 5 minutes lang yan. May limit yan eh. Oh, may limit, tama. Kasi dami namin kaya. Kaya ko rin ini-interview po ating mga daming fake alam ano tunay o hindi. Tapos kung titignan lang nila yung thumbnail, against kay Mayor Sara at that time. At that time, One of that? Yeah, at that time, hindi kasi kilala ni Bongbong si Mayor Sara. Oh, hindi kilala ni Bongbong si Mayor Sara. So ngayon, si Amy, 2019, nakilala niya na si BP Sara. So ngayon, eto na. Pakinggan. Binisita namin para mag-happy birthday. Binisita namin si BP Sara para mag-happy birthday. Nakakasama si Marcos Jr. Okay. Noong 2021, ang pakay ko, sana piliin ni Inday Sara, pag tumakbo siyang Pangulo, si Bongbong bilang Vice President. Sana, ang pakay daw, nung pumunta sila ng birthday ni BP Sara, ang pakay daw nilang magkapatid ay piliin daw si Bongbong Marcos na maging Vice President ni BP Sara Duterte. Ano nanggaling na mismo yun sa bunganga ng ate mo? Kasi galing si Bongbong sa talo sa 20. Galing sa talo. 16. Piliin bilang president. Bilang vice. Okay. Para mag-tandem sila kasi tatakbo nga na presidente si Sara, akala ko, at sana, akala ng lahat. Kasi ang lakas-lakas ni Sara, parang 27% siya. Lahat nangungulelat, 14, 13. Ang layo niya talaga sa lahat. Ano to, mga April 2021. She was way ahead talaga naman. Alam naman natin, walk over yon kung tumakbo siya noon. Kayo ang lumapit sa kanya. Oo, kami ni Bongbong pumunta. Sabi ko, mag-happy birthday tayo. Baka sakali swertehin tayo. Baka sakaling swertehin tayo. Tapos sasabihin mo, ikaw pa nabudol. Nag-audition kayo dun, huy. Baka sakali swertihin tayo. Ang plano nga, di ba? Ito, kailang beses na itong pinag-usapan natin. Ang plano ay si Marcos Jr. ang Vice President at si BP Sara ang Presidente. Pero dahil hindi naman gahaman at may pangako nga si Marcos Jr. kay BP Sara, kaya hinayaan niyang maging Presidente si Marcos Jr. at siya naman ang Vice Presidente. At ang dahilan niyan dahil sa mga anak ni BP Sara, dahil maliliit pa ang anak ni BP Sara at parang hindi niya pa kayang gampanan ng pagiging presidente noon. Yun ang ayon sa nakikita ko, ha. Pero dito napaka maliwanag ho na talagang sila yung nagpunta sa kila BP Sara at nag-audition.
na para maging running mate si BP Sara. So sa madaling salita, sila yung nag-alok. Hindi sila inalok. Sila yung nag-alok sa mga Duterte na gawin silang running mate. Sa madaling salita, nagmakaawa sila na gawing na itandem sila. Okay, tuloy. Ang daming pumunta sa Davao noon. Lahat nag-audition para maging vice. Lahat daw nag-audition, ang daming pumunta daw. O sino-sino kaya yun? Nandyan sila Trillanes, si Tamba. Pero si Marcos pa rin ang pinili ni BP Sara kasi nga may pangako. Kaso yung pangako, napako. Hindi ko na ulit-ulitin, naliwa-liwanag. So kung sasabihin ni Marcos Jr. na siya yung nabudol, katarantaduhan niya yun. Kasi iwas-iwas sa mukha katira ng katol eh. Sabi ko, mag-gin ka lang at kalamansi eh. Huwag kang panay inom ng lason. Nakakalusaw na utak yun. Tayo pa daw yun ng budol sa kanya. Ang kapal eh, no? Ay, grabe naman talaga. Ay, first time, the worst president. Ay, ang pinakawalang kwentang presidente sa balat ng mundo. Pag tinanong mo sa problema ng Pilipinas, ang sagot, laging walang alam. Anak ng teting naman yan. Sabagay, sabi nga ni BP Sara, never again. Gago! So yun, mga banateros, hanggang dito na lang yung video natin. Anong may kukomento nyo, nabudol nyo daw siya. I-comment nyo lang po dyan sa baba. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. At yun, mega love shoutout dyan sa ano ba tong pangalan? Nakalimutan ko na naman ha. Nakakalimutan ko yung MPB, Wawa Office, yan sa mga katrabaho dyan ni Tito Ding Dong. Ingat kayo dyan palagi. Maraming salamat sa suporta. Kay Ate Ann Harot, Mami Teresa Arong, Sir Randall Bunagan and Madam, kay Sir Diego Latigo, yan, kay LK, Ate Alexa G, AJ Warriors, at sa lahat po, yan, Osle Kibara, sa papa ko na si El Capitano at Mama Dayan na palagi nanonood sa ating YouTube channel, no? At sa inyong lahat, mega love shoutout. Napakalaki po napakalaking ano po yung pag-like, pag-share nyo sa aming mga video. Pakidamay na rin po yung join button and super thanks. So yun, maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Nabudol daw siya. Yan ang banatero, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros ay tinutulungan.